Pati sa ere, may pangaharas ang China matapos paputukan ng flare ang aerial mission ng BFAR. Sa kabila niya nakalapit ito at nakuha ng mga pasilidad na ipinatayo ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang malalaking gusali, sports complex at Olympic-sized pool. At nakatutok live si Marisol Abduraman. Sol? Ivan, mula sa ere nga ay kitang-kita natin ang malapitan ang istruktura na itinayo ng China sa mismong Mischief Reef. Kabilang na nga rin, Ivan, ang nabanggit mo kanina, no, ang naglalakihang gusali, Olympic-sized na swimming pool, stadium, sports complex at marami pang iba. Nagkalat naman ang napakadaming Chinese vessel sa West Philippine Sea. Sa Escoda Shoal pa lang napasok sa 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matatanaw mula sa ere ang 4 na Chinese maritime militia vessel na nakaangkla dito. Habang papalapit kami sa Mischief o Panganiban Reef, nagpaputok na ng flare ang China mula sa Mischief Reef. Pero nakalapit pa rin kami. Sapat para matanaw ang animoy napakalaking syudad sa gitna ng dagat. Nasa 500 feet above sea level po tayo ngayon at mula rito sa ating kinaroroonan, ang nakikita po ninyo dito sa ating likuran ay ang istruktura ng China dito sa Mischief Reef at kapansin-pansin na may mga nakaharang na mga truck sa runway. Bukod sa tila nakaabang ng Chinese forces, tanaw namin ang hangar, malalaking gusali, sports complex, Olympic-sized na swimming pool, 8 basketball courts at iba pa. At habang nasa ere kami, walang tigil ang kanilang radio challenge. Tanaw din namin ang mga Chinese vessel na nagbabantay sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang aerial survey na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay bahagi pa rin ng mission na sinimulan kahapon kung kailan ilang barko at bangka ng Pilipinas ang binomba ng tubig ng mga barko ng China. Primary mission, ma'am, is to provide air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, ng mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Kita rin mula sa ere ang pagharang sa mga rubber boat ng Philippine Navy ng mga rigid hull inflatable boat ng China para di makalapit ang Philippine mission sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am. Kaya talagang hindi na nakakapasok yung mga fishermen natin. Nasa 500 feet above sea level at mula rito, tanaw natin ang BRP Sierra Madre na napapalibutan ng mga sasakyang pandagat ng China. Kabilang na riyan ang kanilang Coast Guard, Navy at mga Chinese militia. Mahigit 100 raw ang nakaharang sa Sierra Madre ayon sa BFAR. Binablock nila yung entry doon na malapitan yung Sierra Madre. Yan yung, kung napansin nyo, ma'am, lalo na doon sa east side, is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels po natin. Sa Julian Felipe Reef naman, hele-helera ang tila Great Wall ng mga barko at maritime militia ng China. Tanaw na tanaw natin ang mahigit 100 Chinese militia. More than 100 yan sila, ma'am, based doon kanina sa nakita po natin. Muli ring pinaputukan ng flare ang aming sinasakyan mula sa isang shoal na inuukupahan naman ng Vietnam. Sir, ano ibig sabihin pag nagpaputok ng flare? Na sila, ma'am, parang warning. Warning. Lumayo tayo. Sa kabuuan, umabot sa 5 radio challenge ang natanggap ng misyon ng BFAR nga sa kanilang paglipad kanina. 4 na beses namang itinaboy ang eroplano ng BFAR ng China sa pamamagitan ng pagpapaputok ng flare mula mismo sa Mischief Reef. Ivan. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.